mga ka-Janpy! Welcome back to Season 3! Yeah, hey! Hello, Jampies! Thank you so much again sa inyong pakikinig. And Yes. always, alam mo naman, partner Erica, na we Wow. always... Host yan! we're Oo naman, always partner. we're always putting the P in Therapy! Nandito na naman tayo para maging therapeutic sa isa't isa at sa mga listeners natin. Tama ka dyan, partner. Kamusta ka naman, partner? Alright, ayan. Magkamustahan muna tayo, te. Kamusta ka naman lately sa buhay mo? How are you? Sa buhay-buhay ako ay para lang sabihin nating wave na nagfo-flow. Ganun lang. At agos-agos lang tayo sa buhay. Alon. Alon. Okay. Alon. Ganun talaga tayo ngayon. You go with the flow. Kung alon ako, ikaw ano ka? Balon. Well. Bakit? Malalim. Well. Malalim ka. Parupami ka na. Well naman. Well naman. Tinanggap ko na mag-aalaga na lang ako ng dagang Costa. Sana alam ng Gen B's ang reference Oo na yun. nga. Rufame Siguro, yun. Napaka i-search nyo talaga. na lang Yes, kung hindi napaka nyo talaga yung na-gets. Rufame. Pero yun, sana okay din lahat ng listeners na nakikinig sa atin. Of Yes, course, we oo. welcome them again dito sa ating podcast Generation Kung Pagod. halimbawang may mga nararamdaman kayo or saloobin kayo habang nakikinig kayo sa episode na to, let us know sa comment section Yes. kung kamusta kayo habang nagchichikahan kami ni Ray kasi babasahin namin yan. Gusto namin malaman kung kamusta ba kayo, Gen P, kung saan kayo mga napapagod lately. Correct. Saan kayo parang susuko na or lumalaban pa, let us know. Pero for today's video, ang pag-uusapan natin ay nakaka-relate ang lahat, hindi dahil universal siya, pero dahil feeling ko lahat naman, at some point in their lives ay pinangarap ang mga ganitong bagay. Ang Tama. pag-uusapan natin, partner, ay... Ay, pinangarap mo rin bang yumaman? Uy. Ako kasi hindi ko pinangarap kasi I was born in... With a silver spoon. Yes. And a golden mine. What? May golden mind. Pero yun no, parang like, yun yung curious ako talaga. Parang lahat ba ng tao, pangarap yun? Diba? Kasi like may iba-iba tayong definition ng kayamanan sa buhay natin, partner. Oo. And habang tumatanda kasi, ito ay parang base lamang naman sa aking mga na-oobserbahan, sa aking Yes. obserbasyon. Madalas kasi, depende siya kung saan ka pinanganak, Yes. diba? Depende sa sitwasyon mo nung pinanganak ka. Yung iba siguro, baka hindi pinangarap kasi ate naman nung pinanganak, para talagang wala ka nang hihilingin, diba? Mayaman na, Yung tipong yeah. kahit hindi ka na magtrabaho, buhay ka. Mm. Pero kung halimbawang, ayan, simple yung pinanggalingan mo or naranasan mo yung mga hirap ng buhay, naranasan mo yung parang, shocks, kung hindi kami magtitipid pala Correct. talaga, wala nang bukas, or shocks, wala pala talaga kami today. Yung mga ganong sitwasyon na tayong dalawa naranasan natin, I'm sure, pinangarap nating yumaman. Yes, Diba? yes. So, dahil pinangarap natin yumaman, tanungin na lang natin para sa isa't isa, bakit mo pinangarap yumaman? Feeling ko lang sa Philippines kasi or dito sa bansa natin, parang alam mo yun, parang lahat tayong end goal is really, ako before, to be honest, Mari, naalala ko na nung elementary ata ako. Siyempre may mga yearbook tayo. doon. Yes. Alam mo ba kung ano yung nilagay ko doon? Wala siyang, di ba yung iba, to be a doctor, etc., to be a teacher. Ako talaga, I wanna be a billionaire. So fucking big! As Bruno Mars talaga. Parang like, gusto ko talaga maging bilyonaryo kasi like, naniniwala ako na Hindi lang milyonaryo bilyonaryo. Kaklaruhin ko yan in USD. Wow! Kasi parang for me, nung time na yun, challenge talaga yung buhay. Tapos napansin ko na kahit bata ako, parang lahat napapagalaw ng pera. Lahat kailangan bilhin through money. Ito talaga yung kailangan kong hawak para mabili ko yung mga gusto ko. So, I think yes, nung kabataan ko, yes, gusto ko yumaman. Ikaw, Mari, like, na-dream mo ba talaga? Like, ako klaro na agad to become a billionaire. Sa akin, Mari, para din sa mga kaalaman ng Gen P, naging mahirap yung sitwasyon ng buhay, pero there was a version of our lives na hindi ko na masyado naabutan, pero sa kwento na kunwari ng mga aking ancestors, wow! Hindi kasi ang lolo ko, sa daddy side, ay rest in power, ay talaga namang parang naranasan niyang umangat talaga sa buhay. Siya yung tipong galing din talaga sa hirap. Tapos nung yumaman, nagkaroon siya ng generational wealth. Yes. Umabot siya sa ganon. Kasi sa kwento nila lola, ay ayun nga, parang ang naging business ay talyer ng barko, mga barko. Kasi dating seaman si lolo.
Hanggang sa, thank you Lord, ay naipamana niya naman sa mga anak niya, nagkaroon ng opportunities yung mga anak niya. Pero kasi along the way nga, ang daddy, also rest in power, I love you so much daddy, I miss you, ay along the way, nagkaroon nga siya ng addiction problem. And doon nagka-downhill. Yung, kumbaga parang hinumble Yung talaga. financial status. Oo, hinumble talaga ng buhay. And syempre, dahil nandun na kaming mga anak niya, naranasan namin, nakasama kami sa parte na yon. So, kumbaga, nakita ko rin yung dati na like, ay, may sarili kaming bahay hanggang sa biglang, ay, wala na kaming choice kasi kailangan ipambayad yung bahay. Oh. Hanggang sa, syempre, yung pamilya namin, nakikita mo yung mga kapatid na alagaan niyo sa kanila. Kami, biglang for the first time, rerenta kami. Hahanap kami ng maliit, nakakasya kami kahit 5 kami sa pamilya. 6, kasama pa si Lola, yung mga ganon. So, kumbaga, nung naranasan ko na yung hirap, naranasan ko na siya talaga. Hindi ko siya yung like, kahit sabihing thank you Lord naman, in a way, marami ako naranasan na finer things in life when I was a kid. Dahil nakikita ko sa video, salamat din sa tatay ko. Pero nung ibinaba kami, ibinaba din talaga kami. Hinumble talaga kayo. Hinumble talaga. Kaya yun yung pinanghawakan ko na naniniwala naman ako na may mga kailangan kaming matutunan. Na kung halimbawang nadamay man kami sa mga desisyon ng adults nung time na yon, marami rin ako natutunan na kapag ako'y naging adult one day, I'd have to be more responsible. Yeah. Especially kung may mga bata na rin na nakasalalay sa Naglo-look akin. up to rin Oo, sa'yo. pero ito ay napagkakwentuhan lang naman mga ka-Gen-P. And I'm so happy na nakabangon ang daddy ulit, na nakabalik siya sa sarili niya, nakabalik siya sa trabaho. And nung naging okay na, binubuhay niya kami hanggang dulo. So thank you so much sa aking itay. Pero ito ay napag-uusapan again for the sake of itong podcast. Learning experience. Yes. So nung naranasan ko yon na talagang walang-wala, nangungutang, tapos may time na si mami lang yung nagtatrabaho, tapos naalala ko sa call center siya, sahod niya noon parang nasa 18K that time, na hindi malaki, lalo kung may pamilya ka. Yes. Pero dahil wala kayong choice, kailangan mo na rin Pagkasyahin. i-ano sa utak mo na, hindi, malaki to. Kailangan lang natin mamaluktot. Parang ganun. So, nung time na nararanasan namin yon, and high school ako, nung na-XP ko na like, nag-start talaga na like, ito na yung pinakahuli. Hanggang yung huling-huli na ibenta na, wala nang natira. High school ako nun. So, parang kumbaga in a way, aware ako sa nangyayaring sitwasyon ng buhay namin. So, doon ako nagsimulang mangarap ng matindi. Like, naging pangarap namin magkakapatid talaga na like, ay, one day, lahat ng binenta, mababawi natin. Yes. Makikita natin, maibabalik natin, makikita ng tatay natin na, ay, nabawi nila, ganito, ganyan. Pero, in the plot twist of this lifetime naman talaga ay nawala ang daddy nung January. So, pinangarap ko talaga ng malala. Kasi, kumbaga, parang, nang hinayang ako na like, na-experience na pala namin yun before. Ganun pala dati. Pero kasi hindi ako aware, bata ako, 'di ba? Gusto kong mabalik siya or kung kayang higitan pa para talagang lahat panatag na ulit sa buhay, komportable na sa buhay. So hanggang ngayon pangarap ko siya. Yun talaga yung pangarap ko. Gusto kong yumaman. Kailangan kong yumaman. Kailangang yumaman. Hindi nga lang gusto eh. Parang sa iba siguro mababaw na like, bakit mo kailangan yumaman? Kasi Correct. ayoko nang bumalik. Ayoko nang maranasan ulit yung naranasan namin dati na like, bawal yung may hiya. Kailangan talaga kapal na ng mukha para lang makakain. And sobrang iba yun kapag na-experience mo siya doon. Tapos, hinumble ka ng panahon kahit sabihing, wala pa naman akong alam sa decision making nun. Kumbaga, nadadamay ka din sa mga desisyon na nangyayari along the way. So, pinangarap ko ng bongga at pinapangarap ko siya hanggang ngayon. At nagsusumikap tayo para maabot talaga yun. Meron kami ni Ekang na parang same path din talaga, na parang nag-change talaga yung lifestyle from medyo naka-LL to talagang na-challenge. Tapos ngayon nagsusumikap. So for sure, meron ding mga, yun nga, yung parang may born with a silver spoon din talaga na mga listeners natin. For sure, naku-curious sila na parang, sa atin bang dalawa, ano ba yung definition din ng, mga naging definition ng yaman sa ating dalawa? Alam mo, magandang tanong yan. Kasi sa iba siguro, yun baka yung definition natin, parang sa kanila, mga pisante pa rin tayo. Na like, yan yung mayaman sa inyo. Yes. Diba? Pero ako sa mga na-experience ko with my family, mayaman ako the fact na wala nang utang. The fact na nakakakain kami kailan namin gustuhin.
pag nagkikrave ng Jollibee, nakaka-order. Yun lang sa akin yung ano ng yaman. Tapos, ate, maiiyak ako dito kasi very sensitive topic sa akin ang definition ng yaman. Lalo ngayon sa panahon na to. Pero dahil 'di ba kinuha nga ng cancer ang itay, Mhm. for me ang definition ng yaman ko ngayon, good health, long life, and safety always. Yun talaga. Para talagang sudden shift siya sa buhay ko. I am so sorry mga Jeremy. Alam niyo naman, Gen P's, ito ang core namin. Pusoan talaga kami ni Ekang. Go lang, Mare. Ano hindi ka ko- ba? Bakit ba kasi tinanong Safe tong space tanong to, na to? safe Give song space. siya ng give song. Ang mata ko. I am so sorry. Pero ayun, parang feeling ko ang yaman-yaman ko kapag makita kong nag-senior citizen yung nanay ko. Mm. Kapag tumanda siya ng hindi siya nagkasakit pero usog. Tapos ganun din sa mga kapatid ko. Parang feeling ko ang yaman ko kung mawi-witness ko na kung halimbawang mangyari sa buhay din nila Kuya Dico ni Mami, yung mga gusto nila mangyari. Kung merong may gustong magpamilya, makikita ko yung mga pamangkin ko sa kanila. Hanggang sa pati yung mga pamangkin, makikita mo one day nagkakaroon ng sariling pamilya, nag-thrive. Parang kumbaga, lahat ng mga pinapangarap ko, hindi lang para sa akin, yun nangyayari. Yun siguro yung definition ko of yaman. Kasi parang, nung nawawala yung daddy, or at least nung binabattle niya yung cancer, sobrang cruel kasi talaga nung cancer, di ba? Parang, in a way, nakalubog sa lupa yung isa mong paa. Alam mo na yung mangyayari, pero lalaban ka sa posibilidad na sana hindi siya mangyari, di ba? And, 2 years nag-battle ng cancer yung tatay ko. Sa 2 years na yon, parang hindi mo maramdaman talaga na fully okay ka. Kasi parang tumataya ka sa isang malaking sugal na sana malagpasan to ng tatay ko, Yes. ganun. So dahil naranasan namin yun, ng pamilya namin yun, the fact na merong may sakit, na walang kalaban-laban, na kumbaga hinihintay mo na lang kung kailan ba tatalunin ng sakit to, parang ganun. Walang mayaman. Parang kahit kung nakakapagbayad ng ospital, kahit sabihing napapadala sa magandang ospital ang daddy, inilaban kung anong kaya para sa kanya, walang mayaman talaga kapag meron kang mahal na may sakit. So ngayon ang definition ko of yaman, as of now, na na-experience ko yung mga na-experience ko, kung tatanda yung pamilya ko nang walang nagkakasakit, lahat na masaya lang, nakakakain, ng 3 beses sa isang araw, yun yung definition ko of yaman. And hopefully, by God's grace, may bonus na magkakasama kami sa isang bahay one day kasi nakabili na ako ng bahay, may sarili na kaming bahay at lupa. Yun yung definition ko of yaman ngayon. Amen. Ikaw, Mare. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Naiyak na naman ako talaga naman. This is really is it. Talaga nagbabalik ang Gen P. Nagbabalik na talaga Dahil siya. may luha na naman na give song ng give song. Lumabas na. Yes. Pero like, for sure kasi, ang daming, mag-iiba talaga siya parang across generations. For sure, ang daming Gen P's natin na nakikinig. Na iba't ibang henerasyon talaga, for sure, mga kaedaran natin. Yes. Nandun na siya, yung yaman na sa kanila na makatulog ng 8 hours, yaman na sa kanila makapagpahinga, makapag-weekend rest talaga. So, ako sobrang relate ako sa kung ano yung yaman na gusto mong ma-achieve ngayon. Kasi ako, for me, ang yaman ko now is yung pamilya ko talaga. Kasi parang during the pandemic, alam naman natin na mawawala halos may posibilidad palang mawala lahat ng tangible things, sa mga material na bagay sa oo. atin. Even yung life 'di ba? So parang ako, every precious moment talaga that I get with my family, especially now na I live together with them na again. Parang ako like ang saya-saya na parang yung mga next generation, yung mga bata, as in they give life to us kapag napapatawa nila kami, etc. And ako sobrang namimiss ko rin yung yaman ng pagta-travel with them. Alam mo yun, parang hindi ko maintindihan kung hindi ko rin alam kung marami ba sa Gen P's natin nakaka-relate or ikaw rin, Mare, kung nakaka-relate ka. Iba yung yaman na nararamdaman ko kapag nagta-travel ako, in a sense na parang ang lawak talaga ng mundo. Iba yung Yes. iba yung yaman ng mundo Na natin. ang liit-liit mo lang Oo, pala na sa parang ang liit mundong lang to. pala, etc. Oo. Tapos parang when you share it also, yung moments na yun with your loved ones, especially yung family, ako parang nandun ako sa punto na yun. Ang ngayon nga, parang ako, like, especially now sa state ko na, yun nga, parang nag-pause ako from corporate, etc. Yun yung nilook forward ko na parang sana ma-achieve namin ulit as a family na makapag-travel, etc. Kasi like, ang sarap na magkaroon ng core memories with them. As in, Oo. parang doon ko rin nalaman na iba yung yaman ng pamilya in terms of presensya because kahit ano pa man yung mangyari sa atin, as in, sila yung nandyan.
abutin ka man ng rock bottom, alam mo yun, parang like sila yung nandyan, sila yung kakapitan mo. Kaya parang gusto ko i-enrich yung relasyon namin talaga. It also comes with maturity, ate. Kasi Mm. totoo naman lahat tayo, wala namang atang perpektong pamilya. Agree. Especially kapag halimbawa ang lente natin, aminin natin pag bata tayo, mga anak tayo, ang lente natin sa mga magulang natin, superheroes sila. Yes. Hindi natin sila nakikita na tao lang din sila na first time dito sa mundong to, first time nila maging nanay, first time nila maging tatay. Pero kapag halimbawang at a certain age, halimbawa, na-experience ko halimbawa ngayon dahil nawala nga ang daddy, pag napapanood ko yung videos niya, nung kasama niya ako nung bata, tas nare-realize ko na 30 years old dito si daddy. Tas ngayon na 30 years old ako, tas wala akong anak, and aminado ako na hindi ko kaya pa yung responsibilidad ng isang anak. Parang mas naiintindihan ko na like, sana pala nung time na yon mas naging understanding ako. yeah. Sana pala mas hindi ako nag-expect sa parents. But also, ito ay napag-uusapan lang. Kasi syempre, you were also allowed to be kids. Yeah. 'Di ba? Parang, yun naman talaga. Kaya nga tayong mga adults, kailangan natin maging mas responsable. Lalo kung may may nakasalalay ng buhay sa atin na mga bata, 'di ba? I'm happy din na as we mature, magbabago pala yung mga definisyon. Totoo pala yung sinasabi din mga matatanda na, pagdating ng araw, maiintindihan mo ko. Tapos pag naintindihan mo na, shucks, totoo siya. Ganon. Tapos parang alam mo yun, yung may mga nagte-trend lately na parang rich in life because, yung Oh parang my like God, sige nga. sobrang relate talaga ako doon na parang rich in life because you get private moments for yourself. That is so alam mo yun, true. parang like rich in life because you get to do social media detox away from the social media life Ano also. yung mga ganyan mo ngayon? Ako Na kung mapag-uusapan natin, as of this very moment, you are rich in life because... Ako rich in life because I get to eat in one table with my family. Hindi ko lagi nasasabi sa family ko, pero parang gusto ko sana nga i-demand yun eh. Na parang like, pwede bang sabay-sabay tayo mag-lunch? Totoo. Kasi like, sobrang busy ng buhay natin is kanya-kanya. Parang like the only moments na you can share time talaga with them, that you get to speak with them also is habang nasa pagkainan kayo. And parang ako nga, laging parang non-nego ko rin na kapag kumakain, nakalayo talaga yung phone. Kasi like, dito kita kakamustahin eh. Ako yun yung one of the richest part ng buhay ko ngayon. And yung nilipatan kasi rin namin, Mare, as in parang ang ano niya sa nature. Alam mo yun, parang like, ang sarap na pagbukas ko ng pintuan ng condo. Parang, nature agad. Alam mo yun, parang rich in life because I get to be one with nature also. Na parang sa kabisihan ng Metro Manila, imagine mo yun, meron pa palang sulok na Meron pa pala pwede dito ako makakita ng mga punong ganito kalaki. Makaka-inhale, exhale ako ng very, etc. very light. And one last na masasabi kong rich in life, na grateful ako because na-shift ko yung mindset ko eh. Kasi others will think na parang, wala kang corporate job ngayon. Pero like, I think of it in a way na I'm rich in life because I get to handle my time. Alam mo yun, I get to That is choose so what true. I wanna do in a day. If I wanna rest, kung gusto ko couch potato lang manood ng Netflix, alam mo yun, parang ang sarap to be in a position also na ganun yung mindset ko, na parang alam mo yun, hindi ako nasa rat race. Like, things will happen for me kapag available na siya siguro someday, what I manifested. Kung Pero anong right time now, ang perfect for I wanna you, yes. focus sa present. Na gusto ko magpahinga eh. Gusto ko to be with my family. I wanna be present for them. So, yun yung rich in life ko ngayon. Ikaw, Yes. Mare. Alam mo, habang nagsasalita ka, I'm really happy for you, Mare. Pero habang nagsasalita ka, nare-realize ko din na, sabi ko, syempre, nasa podcast tayo at dalawa tayo magkausap. So, alam ko na ipupol sa akin to pabalik, di ba? Pero parang nare-realize ko na, I wanna acknowledge I'm really blessed. Especially ngayong parte na to ng buhay ko. But I'd also acknowledge na, ayun nga, may pinagdadaanan ako. Eto, maiiyak na naman talaga. Go lang. I wanna be very honest. So, ayoko na pala maging honest. Nagpigil Parang na lang. sinusubukan ko palang isipin ay bakit ko ba kasi pinasok tong rich in life because poor na lang. Hindi na kinaya. Hindi, ngayon nahihirapan akong mag-isip talaga and mag-reflect. Kasi nasa moment ako ng buhay ko ngayon na naka-autopilot ako. So, first time ko mag-handle ng grief. First time kong mawalan ng mahal sa buhay. And it's my biggest fear. 'Di ba parang pag tinatanong tayo, what's your biggest fear? Lagi kong sinasabi,
death of a loved one. Bakit ba talaga naiiyak? So, nung nangyari siya sa akin, ate, parang 'di ba sabi nila, kapag naharap mo na yung greatest fear mo, you would be unstoppable. Pero yung biggest fear ko kasi, nung nangyari siya, nanganak lang siya ng mas malaking fear na ganito pala yung pakiramdam, sana hindi ko na ulit maranasan. So nung nawala ang daddy, ang dasal ko lagi, Lord, wag si mami, wag si kuya, wag si Dico. Kung hindi naman pagmamalabes na hilingin, saan na makita kong nag-senior ang mami. Hanggang 120, yun yung kiniklaim ko sa prayers ko, say it and it happens, diba? Pero yun yung dasal ko lagi ngayon. And I know I am blessed enough na kahit may pinagdadaanan ako, nakakapagtrabaho ako, nakakapag-busy ako para to get things off my head. Kung halimbawang hindi ako ready harapin yung grief ko. Pero nahihirapan ako ngayon. And I'd like to give this time to myself. Kasi nga, alam kong hindi ako okay eh. Parang it's been 2 months. 2 months pa lang nung nawala ang daddy. So, bago to lahat sa akin. And I know I'm really rich in life. I know I'm rich in life na may trabaho ako. I know I'm rich in life na kapag ginusto ko magpahinga, pwede rin ako magpahinga. Pero ayoko lang magpahinga kasi kapag nagpahinga ako ngayon, mas mararamdaman ko yung lungkot, lahat. I know I'm rich in life. Pero nahihirapan lang ako ngayon i-pinpoint kung bakit ako rich in life. Pero dahil ganito ngayon yung sitwasyon ko, I'd like to think na I'm rich in life because I get to feel all these emotions. Ibig sabihin, even if imperfect yung naging childhood ko, ibig sabihin sobrang minahal ko yung tatay ko. So I'd like to think na I'm rich in life because I have all this love in the world. I have all this love for my dad na kahit nasa kabilang buhay siya, ramdam na ramdam ko sa final stages na hindi, well, I think hindi naman makaka-get over talaga sa grief, 'di ba? Pero sabi nga nila yung grief yung last form of love. Na kapag naranasan mo yung grief, though I wouldn't wish it to anyone, not even to my worst enemy, 'di ba? Pero sabi nila yung grief yung last form of love. And napapatunayan ko siya na kahit yun nga, nawala na sa physical yung mahal nyo sa buhay, mararamdaman mo pala na grabe yung pagmamahal mo na kahit wala sila dito, nararamdaman mo siya. Like, yes, may sakit, pero I want to make a home out of it. I want to be friends with my grief. I want to have a home. Kapag dumadalaw sa akin yung grief, tinatry ko lang siyang i-figure out ngayon kung paano, pero gusto kong umabot sa point na I'm rich in life because I get to have a home in my grief. In my grief, there is my father. Parang ganun. Yun yung siguro pinupush ko na hopefully maging rich in life ako kasi na-figure out ko na like, pag kumakatok yung grief, nandito yung tatay ko. Kahit masakit siya, punong-puno ng pagmamahal dito kasi nandito yung tatay ko. Yun ang hope mo, ma-transition yun Yes. to that. And we hope and we pray for you, Yes. Mare, And talaga. thank you guys. See you sa next Hindi na kinain. Nakaisang balde na po siya. So, tapos na ang episode. Pero yun, like, Oo. well, yun naman ang core ng ating podcast I am so talaga sorry eh, again, for Gen us to be P. safe space. And then for sure, ang daming Gen P's dyan crying with you, hoping that we all become better talaga. And ma-transition mo yung when you feel the grief, it's a Yes. reminder na yung presence ng love ni Tito to you. Yes, and sinabi mo yan, ate. Gusto ko lang din mag-thank you sa lahat ng mga ka-Gen P na nagchat-chat sa akin nung may pinagdadaanan ako, ate. Yeah. Ang dami nag-share. Ang dami ring nag-share na how cruel nga yung cancer, na ganun din nangyari sa parents nila, etc. And thank you kasi talagang nakatulong siya. Though hindi ako nakaka-reply kasi syempre naka-autopilot tayo nung may mga inaasikaso tayo nun. Pero I'd like you to know na talagang super na-appreciate ko. Parang in a way, alam kong hipokrito ako pag sasabihin kong okay ako kasi hindi talaga ako okay ngayon. Pero nagkaka-comfort ako knowing na magiging okay ako kasi sinabi niya and naranasan niya. So, thank you so much, guys. I love you all. Good night. Thank you, Gen Peace. Thank you, Gen Peace. Always Yes. for being with us. Alam mo yun, with Ekang, Yes. in this season, alam mo yun, parang talagang isang pamilya tayo dito sa Generation isang Pagod eh. pamilya Totoo pala,
Family is love. Family is Si Coco love Martin talaga. naman pala talaga ang Grabe tama naman all itong this time. generation payaman na ito. yes. Talagang mabigat pala siya. Hindi Mabigat natin- pala. Ang hirap hindi kasi natin naman talaga na-expect. yumaman. Okay. Siguro kung para yumaman, mag-illegal na lang. Ay, hindi. Pero speaking of yon, yung mga pwede natin gawin or potential natin gawin. Ako kasi curious ako. Okay. Alam naman rin ng Gen P's na raketero at raketera Super, tayo. yes. As people talaga. So Oo. parang, eto, ano yung for me ha? Okay. Parang batong question lang to. Parang, Okay. ano yung parang mga pwede mong gawin as a person para ma-achieve yung yaman financially. Yung makapag-provide na talaga ng bahay. Alam naman na natin, definition ng yaman natin sa ating dalawa. Okay, Pero like, okay. to achieve financially na mayaman talaga, and kunyari, yung compound nga or bahay for the family. Mapush Ano yung yung mga mga dreams parang natin. mga, Okay. ito talagang iraraket ko. Ito yung mga bagay na gusto kong gawin to achieve that. Alam mo, parang sa lagay natin at sa pinanggalingan natin sa buhay, ang tanong ay ano ang hindi natin gagawin? Parang ang kailangan lang natin ay mag-set ng limits na, okay, basta ito sa part na to, hindi ko to kaya, pero the rest go. Actually, tama Diba? ka. Kasi parang iniisip ko, kung halimbawang hosting, mag-yes tayo. Yes, Kasi ginagawa naman talaga natin yon. Sayaw, kung halimbawang may kailangan tayong gawin sa harap ng camera at hindi mahiya, go. Kung kailangan magbenta ng something, go. Nagawa ko na rin. Kumbaga parang ang dami ko na nga nagawa eh. Agree. Parang pag marami ka nagawa kasi Gen P, ang maiisip mo, ano pang di Ano ko pang di kayang kaya? gawin? Oo. Yes. So feeling ko talaga, kaya kong gawin ang lahat para sa pamilya ko, para ma-achieve ko yon, and hopefully nga mabigyan ko ng tahanan ang mga mahal ko sa buhay. Pero baka ang hindi ko lang kayang gawin yung tipong, ayan nga, yung talagang very illegal ways of doing very things. rated. Alam mo na. Oo, or yung tipong talagang para umasenso, mang-abuso. Yung mga Oo, ganon, parang hindi ko kaya hindi. yung ganon. Or may tatapakan akong tao Yes, para agree. lang makaungos ako, makaangat ako. Kasi, hindi ako nagmamalinis, hindi ko sinasabing perfect ako, pero naniniwala talaga ako sa karma. Sa karma, yes. Na kung halimbawang okay, makaangat ako dahil may inungusan akong something, iba ang balik niyan. Yes, So agree. parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang lahat, except doon sa may masasaktan ako bagay-bagay along na the yun. way. Oo. Sobrang parehas talaga tayo sa part na yun. Kasi ako like, alam mo ba, laging binabato rin sa akin before is parang, saan ka ba dapat mag-focus? Like parang medyo jack of all Oh, trades ka, yes, master that of, parang like for statement, me, ako lagi akong, jack of all trades ako, yes, pero I master every opportunity na binibigay sa akin. Doon ako naniniwala. Kasi like, aminin mo na, Mari, parang basta may nakakabit na pera, laban. Parang Yun! ganun talaga ako. Oo! Parang like, ano magkano dyan, game, blah, blah, blah. So parang ako like, kung anong oportunidad na I think may kapasidad naman akong gawin, go ako doon. Kasi like Yes. parang, for as long as kakayanin, lalaban natin. Oh, So parang ako like, yes. doon din sa mga naku-curious dyan na, jack of all trades ba ako, master of none? Hindi, posible ka naman maraming kapasidad or maraming kayang gawin and kaya mo rin i-master yung lahat. Alam mo yun? Yes. Alam mo, bilang na-mention mo yung jack of all trades, master of none, Oo. ano yun? Ay, hindi! Gusto kong, pag-usapan natin yan ng very, very light. Oo. Kasi, hindi ko alam, Mari, kung ganun sa inyo growing up. And syempre, hindi rin natin alam sa mga nakikinig nating listeners. Sa akin kasi, growing up, parang inano sa utak ko na it's a bad thing. Ganun siya growing up. Yes, Parang agree, sinasabi talaga sa akin agree. growing up na like, dapat focus ka sa isang ganito, ganyan-ganyan. Tama. Pero ako, I know myself now, and alam kong hindi ako ganun Yes. talaga. Like, masasabi ko ding mas jack of all trades ako, master of none. Parang feeling ko kahit saan mo ako ipukol, kaya kong mag-adapt, tas Yes. tatry kong gawin yung best ko out of it, make the situation, ewan ko, yung talagang maging in favor of me. Yeah. Pero hindi ko masabi pagsabing, ano yung pinakakaya mong gawin? Parang ang dami kong kayang i-enumerate and gustong i-enumerate. Yeah. And gusto kong isipin ng mga Gen P na hindi siya masamang bagay. Yes, yun ang takeaway natin Oo, dito. I Hindi know siya masama. oo, Yeah. 'di ba? Sa generation natin, I know marami tayong medyo na trauma sa mga comments ng Correct. mga ewan ko, older people sa atin before na like etong mga tinatahak natin sa karera natin, Yes. medyo hindi din ganito yung karera kasi nila dati kasi syempre wala pa rin namang ganito dati. I'd like to tell the Gen Ps na okay lang kung jack of all trades kayo, master of none. Kasi talagang
kahit sabihin sa ipukol kayo ng buhay, makakasurvive kayo. Yes. Yun ang panghawakan Okay nyo. yun, Jen. And of course, okay din yung mga may mastery lang talaga, may focus lang talaga. Kasi like, ako, yun nga din yung hindi ko maintindihan sa kultura natin before. Na parang kailangan, parang like, we were judged differently because jack of all trades tayo. Alam mo ba, Mari, like, recently also, like, last year ata, parang, I came across like a page na multi-passionate club. Alam mo yun, parang dun ako na nagkaroon ng safe space also na marami palang ganito na parang tayo na marami tayong passion in life eh. So parang for as long we're passionate to do it and it provides for us, for our family, di ba? Parang G kami dyan. Tsaka kapag jack of all trades ka, parang ang saya-saya ng buhay mo, hindi dahil like perfect siya, pero dahil alam mo yun, parang kunwari, eto yung ginagawa mo, tapos may kaya ka pang ibang gawin. Yes. On your rest days, may gusto kang ibang gawin. Di ba parang ang kulay-kulay? I think, give ko sa inyo yan kapag jack of all trades kayo. Yeah. Pero ito, Mare, meron tayong phone-in question. Bilang napag-uusapan natin na like, kahit ano gagawin natin para sumakses, basta hindi lang tayo mang-aapak ng tao, pero tinanong tayo, bibigyan ka ng 50 million pesos, pero need mo siyang tapakan. Gagawin mo? Oo! Siya ba? Iyak pa ako kanina. Sino? Eto? Kayo na ba? Ay di bibigyan ko na lang ng kalahati. Tig-kalahati kami. Pag-uusapan maiintindihan na lang, naman. madali naman pag-uusapan. Alam nyo, uunahan ko na kayo. Babaguhin ako ng pera. Nasaan ba ang pera? Uunahan ko na mabibili ang dignidad ko. Pagod na ako magsabing wala, may dignidad ako. Pera akin na, inyo na tong dignidad ko. Ito na, sa era na ito. Diyos After ko po, maganin, no? Walang pag-aabuso. Iyak-iyak pa ako eh, no? Talagang, hindi, dito walang abusado para sa asenso. Tapos ngayon, 50 million. At tapakan na to. Oo, tapakan na yan. Si Raya naman yan eh. Magkakaintindihan kami yan. Mapag-uusapan kung magkano. Ako, tatapakan mo ako, 50 million? Oo din. O, maiintindihan kita. Maiintindihan Oo. mo. 25. Alam mo, 25, sa inyo, kung halimbawang may kaibigan kayong magsabing ma-offend sila, kung tatapakan mo sila, peking kaibigan. Alam mo, doon pa ako mainis kay Ekang. Pag 50 million, tas di niya pa ako tinapakan. 50 M. Halimbawa, Parang like, sabihin ni Ryan, Ekang, di sana tinanong mo muna ako. Eh, G naman ako. Oo nga, Parang, diba? Tsaka kung halimbawang ako sabihin ni Ray, Kang hindi ko tinanggap yung 50 million kasi tatapakan kita. Parang ako, tanga! Kunin mo! Tapakan mo ako! Tapak-tapakan mo ako! Bigyan mo ako! Ganun na lang, di ba? Ate, kahit hindi 50-50, kahit 1 milyon lang yan, Oo. tapakan mo ko. Oh. Diyos ko naman. 50 na to eh. Oh, ay, ito, Jen P, honest lang kami. Ang hirap ng buhay eh. Oo. Ang mahal nga ng gasolina, di ba? Buti nga, tapakan lang to, di ba? Parang Ate, 50 M agad. kahit naka-chinelas, naka-yapak, naka-heels. Ate, kahit naka-heels Baka yung matutusok mag-nego ako. pa ako. Go. Magne-negotiate pa ako. Tayo, Sabi hindi ko, ako ma-offend. 100M? Pwede bang itaas ng 100M? May dura. Dadagdag. Teka lang, parang Okay kanina yung yun. phone-in question. Apak lang. In fairness, gusto mong dumura. Mari, lumaki. Lumaki. Ang? 3 floors na yung bahay nyo. Okay yun? Okay. Akala ko anong gusto mong lumaki. Hindi Hindi. Ang mahal nun for 100. Ay, hindi. O, dito na naman tayo sa fever dreams natin kung saan sa napupunta ang questions. Naguguluhan na naman yung mga Oo. GLP. Sige, babay na. Napagod. Pero Basta sige, ang like- bottom line, gusto namin yumaman. Sige, Oo. ito. Like sabihin natin, naabot na natin yung yaman financially. Nakuha Okay. natin yung 50M. Sabihin Ito na, natin. 50M. Yan Nagapakan na tayo. Nagapakan natin. 50M. Hawak na natin. Okay. Hindi. 1M lang gusto mo, di ba? 49 akin. Ay, okay. Hawak Hawak mo ko na yung 1. 1M. Okay. Hawak ko na yung beat. Okay. Hawak ko ang beat. Nagdamot Okay. talaga. Hindi, sabihin natin, hawak natin yung pera. Andiyan na, okay. Pero ito yung sitwasyon, Mari. Yung maman nga tayo, pero hindi tayo masaya. Ano yung parang estado mo at that point? Bibili ako ng happiness. So, ang Di ba tanong, sabi nila, money can't buy happiness? Oh, it can. sino kayo? Hindi masaya? Or anong gagawin ko kung may 50M? Oo. Ate! Gagamitin ko yan to heal, to process things, and make myself happy. Correct. Tama. Sa totoo lang Sa hindi totoo ako lang magsasabi tayo. na like, sige Rai, sa'yo na yung 50M. Magpapakasaya. Hindi. Rai, malungkot ako pero akin na yung hati ko. Ako nang bahala sa sarili ko. Ikaw, anong gagawin mo? May 50M Sasaya ka? ako. Hindi ako naniniwala sa sitwasyong hindi ka sasaya Oo. ng may 50M. Ate, sa totoo lang Akin na lang. Parang like,
marami kasing ways talaga to be happy. Yes. Iba-iba tayo marami na tayo nasabing, alam mo na kung paano tayo napapasaya. Pero like, aminin rin ako nga travel. Diyos ko, feeling ko like, ang Malaking dami ko tulong ng ang pera. bansang mapupuntahan at masaya ako noon. Parang like, mapapasaya ko yung sarili ko, alam ko. 50M, marami yan. Marami. Pakilinaw kung ano yung marami. Maraming places. Places. Maraming places. Yes, of course. Tsaka ate, maging totoo naman tayo. Wag din tayo maging hipokrito, Oo. di ba? Ang dami nating naranasang hirap sa buhay na talagang nalungkot tayo kasi wala tayong pera. So wag na rin nating kontrahin yung idea na kapag may pera ka, ay posible kang sumaya. Kasi like baka makontra pa natin yung universe ay bibigyan na sana kita. Hindi Malulungkot naman ka namin pala. sinabi na dahil lang magiging masaya ka kapag may pera ka, ibig sabihin nabibili yung saya mo. Oo. Hindi naman ganon. Sa akin ganon. Ako yun. Sa akin yon. Pero hindi ko naman sinabing hindi, mali. Pero di ba, kumbaga hindi siya absolute, pero aminin natin na makakatulong siya kapag marami kang pera. Gamitin mo sa tama yung pera. Yun lang siguro siya. Like, yung mga makakapagpasaya sa'yo is hopefully yung mga bagay na tama. Alam mo yun, yung like magpagas. Magpagas ka Diba para sa mahal ng gas ngayon, diba? Parang like, masundo ka nga lang ng kadate mo sa mahal ng gas ngayon. Dapat ikasaya mo na yun. At Kasi saka like, syempre, kung halimbawa magkakapera kayo, ay ipagdasal nyo din ang tamang proper, Correct, ang correct, tamang correct. knowledge para hindi nyo ma-mishandle ang mga Correct. bagay-bagay, ma-manage nyo siya ng tama. Ganoon. honestly, alam mo, naniniwala rin ako na parang feeling ko, like, kaya minsan nade-delay yung success Oh, or yung yes. richness ng isang tao is because hindi pa sila na-prepare ni God to be a channel of, or to Uy, be a medium. naniniwala ako Na sa parang like, ganyan. baka kasi may mishandle mo to, nak eh. So parang like, kailangan mo rin i-guide yung sarili mo towards becoming a medium or a channel na pag blines ka ni Lord, pag naging rich ka talaga, ay magagamit mo sa tama. Kaya Lord, sinasabi ko sa'yo, hindi ka may masusubukan. foundation na kung bubo. yun at yun agad, Lord. Oo, Foundation agad. sabi nila, kapag ready ka na, ibibigay sa'yo ni Lord. Pag Yes. nakikita niya na hindi mo na mapapabayaan, yung mga bagay-bagay ay talagang ibibigay sa'yo ni Lord. Kaya ako feeling ko talaga magkakaroon ako ng napakamaraming business. Talaga nag-enumerate kay Lord. Pero hindi, baka sabihin ng mga ka-GNP natin, itong dalawan to napaka-materialistic, ganyan. Totoo na. Hindi. Diba? Pero ngayon, pag-usapan naman natin, at our 30s, diba? Talagang mga trentahin. Siyempre, iba yung definition natin ngayon ng yaman. May mga yaman na rin talagang hindi na rin pera. Correct, Yun naman correct, yun. Pag correct. sinabi nating mayaman, pwedeng hindi pera ang pinag-uusapan. So, sa estado natin ngayon and sa edad natin ngayon, Mare, ano yung mga masasabi mong, ay, mayaman ako pag ganito? Like, halimbawa, feeling ko ang yaman-yaman ko kapag hindi ko kailangan mag-alarm the next day. Ay, ang sarap no. Feeling ko parang meron akong freedom na like, wow, pwede ako matulog bukas hanggang anong oras ko gusto. Tapos, buhay ako. Thank you, Lord. Correct. Feeling kong yeah. yaman-yaman ko nun. Ako kung i-compare, parang top of mind yun naisip ko ngayon. Kung i-compare ko yung buhay namin before, feeling ko ang yaman na namin now, hindi lang ako. Kasi like, hindi, parang nakakainan na namin, yung parang hindi na kami hanggang fast food chain lang. Aww. Alam mo yun, parang I love fast food chains. As in, super love ko yan. Pero alam mo yun, yung parang like, hindi na kailangan special occasion lang kumain sa mga restaurant. Oo, fine dining, etc. Like parang, ang sarap rin pala ma-experience na yung mga bagay na yun. Kasi parang lalawak yung psychological wallet mo na parang like, this is how it feels pala. So parang, pag lumawak na yun, edi, ibuhos mo na lang. Ang lawak na. Ready naman na. Oo. Pero yun yung parang, yun lang yung na-compare ko. Kasi before, like parang, even yung mga super love ko talaga yung Jollibee, yung mga laro-laruan, yung parang like, talaga before, it's a challenge to get a toy. Like parang kailangan numain muna ako sa mga cards ko. Na O parang kaya kung like, halimbawa, nandun ka na, tapos yung mga Happy Meal, oo, Kiddie Meal. yun. Yeah. Dati talagang didilatan ka ng mata na wala tayong pambili dyan sa mga Kiddie Meal na yan. Yung bata ka literal na happy talaga, happy meal talaga siya. So parang right Yes. now, ang sarap din na parang, dahil ang ganda nga rin na na-experience ko yun, Mari. Hindi ko lang rin alam sa'yo. Kasi like, ang dami ko ng pamangkin ngayon. Alam ko na parang like, hindi ko naman sinasabi na deprive ako nun before, but it was a challenge for me to have that. Parang ngayon, parang like, pag nagsabi sila, like, alam mo yun, yung, ang bilis na pwedeng ma-achieve for them. Kasi alam mo parang like, ito before, yung parang, nai-heal din yung inner child ko through them. Yes. Ang saya nun. Like, it's a yaman for me. Mag-enumerate tayo ng marami para sige, maano sige. din ng mga GNP na like, ay, pwede palang ganun yung Yeah, ano. oo. Sige.
Gusto ko yan, yung talagang na I'm happy for you, nakakain kayo sa restaurants. Tapos sa akin yung kanina, yung walang alarm. Feel ko yung mga next nating i-enumerate, makaka-relate din tayo sa isa't isa at ang Gen P. Mare, feeling ko ang yaman-yaman ko, kahit sabihin sa iba parang, parang yun lang, feeling mong yaman mo na. Ang feeling ko ang yaman-yaman ko kapag halimbawang nag-request sa akin yung nanay ko, tapos mabibigay ko. Yes. Kahit para nung nakaraan ate, ang mami, sabi niya, gusto niyang magpakulay ng buhok. Pakulayan ng buhok. Anong kulay Magpapakulay yan? ng buhok. Tapos may nagsend siya ng selfie. Ah. Sabi ko, anong pinakulay, mame? Tapos nagsend siya ng selfie niya. Pero nahuli yung picture. Sabi niya, rose brown. Wow! Tapos parang ako, rose brown? Ano kaya Saan rose naman brown? nanggaling yung inspirasyon Tapos na nung yan? pagkasend niya, akala ko pa kasi binimika, parang mamula-mula. Ganon. Tapos parang ako, shucks, feeling ko ang yaman ko kasi nagpakulay lang naman yung nanay ko. Pwede ako i-invalidate ng mga mayayaman talaga na, pinakulayan mo lang, Oo. mayaman ka na. Pero feeling ko ang yaman ko kasi talagang hindi lang siya yung nanlibre ako ng nanay ko eh. Feeling ko, the fact na pwede siyang lumayas nung araw na yon at magpakulay ng buhok, enjoy her time, magkaroon ng me time. Feeling ko ang yaman ko sa part na yun. Agree. Ano pa sa'yo? Thank you Lord din pala na-experience ko yung mga ganong challenges before. Feeling ko ang yaman now also is yung kaya mo nang medyo sumobra sa grocery. Wow! Yung ano dati, Kasi di ba? before, alam mo ba Totoo, naman, nasa ate. cashier ka na, yung nanay mo, di ba, nailagay mo na as a bata, Gumagano. ang dami na, Balik mo hindi yun. lang yan, magugulat ka, naitatabi na doon sa gilid. hindi pumapasok dun sa... Yung iyak mo nandun na sa labas sa parang, ba't wala sa supot yung chocolate na ipinasok ko? Bakit nawala? Alam ko Oo. nandito yan. So alam mong Oo. ginagawa ko ngayon, yung mga nilalagay niya sa cart, itinatabi ko rin. Kaya ba ang yaman mo? Kasi nakaganti ka na. Ang Tama, yaman tama. at ang yabang. Halika, halika. Gusto ko. It's your time It's na your gumante. time. Joke lang sa ma, grocery. joke lang ma. Pero yun, like, alam mo yun, na parang like, pag napupuno mo yung pantry! May patawag pa Talaga talaga. naman. Like, parang, hindi ko masara yung pantry. Wow! Tapos kaya pala hindi masara kasi burara lang, hindi marunong mag-ayos. Hindi marunong mag-ayos. Oo. Puro yung pansit. Kaya Oo. ang So, bulky. ang daming pansit canton. Oo. Oy, pansit canton, hello. Pansit Canton, hello. Oo. Kakain kami sa harap. Wow! Sumabot. Okay. Pero yun, di ba? Parang hindi ko alam ka na-experience yun. Pero like, yung before kasi like, alam mo yun, yung parang, hanggang ganito lang Tama. tayo. Hindi sasama yung ano mo yung mga paganyan mong, hindi I ka love sa it. sobra ng Hershey's dyan. Parang Oo. hanggang ano ka lang. Parang, Yung maliit lang. oo, yung paitlog-itlog lang na chocolate. Yung may mystery sa loob. Oo. Okay. Yun. Eto. Ano yan? Feeling ko ang yaman ko kasi nagva-vacuum ako everyday. Wow! Dati kasi wala kaming vacuum. Walis. Ang meron lang sa amin, either walis tingting or walis tambo. Tapos yung walis tambo, bago mo pa magamit, fly away na lahat, ate. Tapos hindi pa rin nilelet ko ng Galit-galit nanay na sila, ko. galit Tapos din. pag pinakailaman mo, sabihin niya, ba't ka ba nangingialam? Nakakawalis pa nga rin yan. Oo. Yung ano na, yung pag ano na siya, yung parang katsupoy na, may hati na sa gitna. Yung kapag winalis mo, may trail siya nung naiiwan na alikabok, ate. Parang walang naitulong. Oo, pero Parang wala siya ngayon, feeling ko the fact na, ay, Bumacuum siya. may hair fall ako. Oh. Ang yaman. Feeling ko ang yaman ko pag nag-vacuum ako. Mayaman ka nga doon. Mayaman ka sa Eto, Ah. feeling ko ang yaman ko now. Ah. Kasi may sarili na akong room. Na-experience ko yung new sheets. New sheets! New sheets! Talaga naman. Tapos parang talagang sa bed, tatalon-talon ka dyan with your Emma sleep. Wow! Sino kasama mo tumalon? Yung Wala. elepante. Simple pero Mali elepante. yung brand. Pero yun, like ako, ang sarap. Kasi like before, like yung big family talaga namin, sama-sama talaga sa isang bedroom. Then nung challenging days talaga. Pero like yung nakabukod na ako ng condo, tapos nagkaroon rin ng own room. Ang sarap pala na parang you have your private time also. Tapos yung alam mo yung parang hindi ka gaganon na, lakas naman ng hilik nito. Ito naman kapatid ko na ito. Lakas ng hilik. Yung mga ganong moments na yun. Ako naman ay talagang mahilig maghugas ng pinggan. Pero feeling ko, ang yaman-yaman ko kasi hindi ko na hinahaluan ng tubig ang dishwashing liquid. At ang katabi ng dishwashing liquid ko, hand soap. Wow! Talagang bawal ma-dry ang skin. Kahit sabihin sobrang linis mo dyan, nagpipinggan-pinggan ka, mag-hand soap ka pagkatapos. Feeling ko ang yaman ko parang, shucks, bawal Ang ma-dry yaman mo nga skin nung ko. hindi mo na inaano. Kasi di ba may shampoo era pa. Yung parang like pati shampoo talaga. Naging shampoo with water na talaga Oo, siya. tapos
Oo, bumubula pa, parang pwede pa yan. bahala na Oo. to, kaya niya na, kaya niya na. Parang nandito tayo sa punto, hindi pa natin alam ano pa ba yung iyayaman na experiences. Na parang doon ako na-excite na parang nakukumpara ko na nga sa Happy Meal yung nakakainan namin ngayon. Parang Alam ano mo, pa te, Lord, di ba? habang sinasabi mo yan, parang natatakot din pala ako for us. Bakit? Ibig sabihin, yung ganito palang feel na natin, yaman natin. Ang yabang Paano na. ba kaya kapag talaga anong pang ipagyayabang? Hindi, coming from gratitude. Wow! Ang Baka sarap. ano na parang, hindi ko na ma-feel, parang kailangan ginto na yung Oo, pang-toothbrush ko. parang kailangan tumaas pa to. Oo, Kailangan yung vacuum kusang siya na. Yung, di ba may ganun na? Yung parang, Uy, "Oy, oo, ikaw may na ganun na nga maglinis dyan." pala. Yung gagalaw-galaw na Oo. siya. So parang, when you feel more convenient in your life, yun talaga yung parang you feel richer That is also. so Kasi true. mas nagkakaroon ka na ng maraming oras sa sarili mo. Because yun nga, marami ng convenience sa buhay. So I think, yun yung estado ng life ko. And yun na yung parang epitome ng yaman sa current state. Kasi Sa meron pa akong, current, I think, meron pa. Maluwag We pa, never Lord. stop Yeah. dreaming. We never Maluwag stop ka dreaming. o maluwag pa? Yung kapasidad, Yung kapasidad to earn. Sorry. Eh di sorry, pasensya. Mali ako nang din eh. Pero yan, for sure, yung mga Gen P's natin, marami rin silang iba-ibang definition ng yaman. And for sure, marami rin na, feeling ko nga meron ako mga nakasanggang cart talaga sa grocery. Kayo guys, kung ano man yung definition nyo din ng yaman, i-comment nyo yan. Hindi rin naman namin sinabi na kung ano yung definition nyo ng yaman ngayon, ay yan na yun. Oo. It will evolve. And Talaga also sa naman. mga born with a silver spoon, hindi namin naman minamaliit yung estado nyo ngayon. Gusto nga namin Paano talaga namin mamaliitin? Oo. Talagang paano Tsaka ba like, yan? We wanna be best friends with you. Wow! Like, So you know, slide into whatever, our dude. DMs. Let's do grocery shopping. Baka gusto nyo ng friend na funny. Ako na yun. Oo, na joyful. Yun alam lang mo ang yun. bag ko. Like, we bring happiness to your life. Pero yun, for sure, ang saya na naman ng episode. Roller coaster na naman tayo, Mare. Siguro bago na lang natin i-end, magbigay tayo ng advice sa mga Gen P natin na mga advice na wish natin ay nalaman natin when we Yeah. were in that situation, nung hindi pa masyado maluwag-luwag ang buhay. Siguro ang akin, ang talagang ma-advise ko, that also helped me so much mga ate ko, surround yourself with people who would teach you things and be Ganda. teachable. Ganda. Huwag tayong manggaling. Kasi talagang, eto totoo naman, natutunan ko din to the hard way. Kapag galing ka kasi sa medyo simple, fight mode tayo talaga. Survival Parang lahat talaga. ng sabihin sa atin, feeling natin attack. Lahat ng ipayo sa atin, feeling natin Pero minsan kailangan din natin i-acknowledge na, ay, gusto ko maging estudyante ng buhay. I wanna be teachable. And Ganda naman. ang dami kong natutunan kahit kung paano mag-save, paano kumita, paano magpalago ng mga itinatabi mong pera. Dahil sa mga taong nakakatrabaho ko na sila yung mga gusto ko ding maging ehemplo. So, wag din kayong matakot na makipagkaibigan or makiconnect sa mga tao na nakikita nyong ehemplo. Wag nyo lang Agree. sila tignan as, narating nila yan, di ko kaya yan. Tignan nyo sila na like, ang dami siguro niya naranasan. Ano kayang pwede niyang maiambag sa akin? Yes. Magtanong kayo, magpaturo kayo, and kapag tinuruan kayo, wag niyong tatanggihan yung knowledge. Yun talaga. Kasi doon at doon kayo matututo. It may take time kasi hindi naman tayo pinanganak with it. Correct. Pero matututunan at matututunan. Naniniwala akong walang bagay na hindi kayang matutunan. And pay it forward. When you learn and you apply it to yourself, na Yes. i-pay it forward mo dun sa next, maging mentor ka naman sa. Ang ganda nun sa'yo, yung be teachable. Kasi like, everyday talaga ang daming lessons na matututunan. Ako siguro, gusto ko lang payuhan yung mga Gen P's na nakikinig natin. And gusto ko rin balikan siguro yung Little Ryan. Na parang ito siguro yung, kung meron mang Little Ryan kind of Gen P's na nakikinig, ito rin yung gusto kong sabihin sa kanila before. Na parang, be grateful dun sa capacity na meron yung pamilya mo at that Yes, time. always. Kasi like parang, ang tendency kasi is like to compare yourself to other people doon sa yaman ng ibang tao, kung anong meron sila. Pero like, imaginein mo, parang ang ganda lang na nabasa ko rin before, na parang, kunyari ang parents mo merong 100 pesos, tapos binigay sa iyo 90 pesos, 10 na lang natira sa kanila. Pero yung ibang tao, merong 100 pesos, pero 1,000 pala yung meron sila. Alam mo yun, yung parang like, they've given so much of themselves para sa iyo and hindi mo na-appreciate because kinompare mo na parang, 100
maliit lang to dun sa ibang tao. So like parang be grateful in the part na hindi mo alam na parang ilang porsyento na pala ng sarili nila yung binibigay nila para lang mapasaya ka rin. So I think yun yung natutunan ko talaga. And I hope all Gen P's get to see that also. Oo. And mga Gen P's lagi yung tandaan, ayun nga, you define your own kind of Correct, richness. yeah. Kayo lang naman talaga makakapagsabi kung saan kayo masasabi yung mayaman kayo, di ba? To each his own, yun talaga yun. Pero kapag halimbawang may definition na rin kayo of richness, panghawakan nyo, whatever that may be. Kasi at it time is a thief. Talaga naman. Pero ayun, whatever you have, i-savor nyo yan, panghawakan nyo, pangalagaan nyo, kung kaya nyong i-multiply regardless kung material na bagay yan or pagmamahal, time with family, multiply. Yun talaga. Ganda. And thank you so much, Gen B's. Thank you so much, Mare, for pouring your heart also again dito sa Thank you. mahal na Wow, mahal ka sobrang- namin. I love As you, in, te. I nandito love you, kami, te. nandito I love kami you so buong much, te. Generation Pagod with you in this journey also. And of course, Gen P's, maraming salamat ulit sa pakikinig. Yayaman tayong lahat in any way Of na gusto course. natin. Amen. And of course, don't forget to follow us on all our social media accounts at Ryan T with 5 E's yan, Mare. And at Erica Lucas on everything. Kahit saan, Erica Lucas lang po. I-follow nyo kami. And syempre, i-follow nyo na rin kami at Generation Pagod sa Facebook, sa IG, sa TikTok, sa YT, sa Spotify, sa Coachella. Sorry. Basta Generation Pagod. Ayan, sama-sama tayong magpagpag ng pagod. Yes, and of course, Yan. marami pang exciting episodes dito sa Season 3. Grabe, nag-uumpisa pa lang tayo Yes. ulit. And maraming salamat talaga. Supportan nyo talaga ang nagpapabalik lagi dito sa amin. Maraming salamat, Gen P's. Because this has been Ryan. And Erica. And we put the P in Therapy! therapy! Bye mga ka-Gen P! Bye, Gen Ps. Mwah!